komportable ka na ayos, okay na to. Siguro naman pag dumating si Lord at nagkaroon ng judgment day, kasama na ako. Teka muna! Kaya nga ito pinreach ng ating Panginoong Hesukristo para wag tayong madaya ni Satan Kasi akala natin, okay na ikaw ay nakakapakinig na ng mensahe, okay na medyo nasa ministry ka na, okay na. No! Ang sabi ni Jesus Christ ito, listen to me. You are calling me Lord, Lord. Ibig sabihin, itong mga taong ito, they thought that they are having a relationship with Jesus. Kasi ang tawag na nila kay Lord, sa ating Panginoon Jesus is Lord, Panginoon, Master. It's a more personal, na pagtawag Kapag wala kang relasyon sa Panginoon, di ba, anong tawag mo dati sa Diyos? Ang may kapal. Nasa taas. Di ba? Nakatingin ang nasa itaas. Nandito po yung nasa taas ngayon. Okay? Ako po yung nakatira sa taas Okay? Gusto ko po may isip po natin dito mga kapatid ko. Okay? Iyon ang mga salita ng mga taong walang relasyon sa Diyos. But then, sabi ni Jesus Christ, you are now calling me, Lord, Lord, pretending to be what? Pretending to be close to me. Andyan ba kayo? Now, sabi ngayon sa verse 49, but sa verse 46, paano mo mangyayaring yun kung hindi nyo naman ginagawa yung bagay na sinasabi ko? Now, in verse 49, gumawa siya ngayon ng halimbawa. Sabi niya gano'n, ang mga taong tumatawag sa akin, yung mga taong nag-close-closean sa akin, okay? Nag-close-closean sa akin, na hindi naman gumagawa ng bagay na kalooban ko sa buhay niya, sabi niya gano'n, ay kagaya ng isang lalaki na nagtayo ng bahay. Ang sinasabi ni Jesus Christ dito ay kagaya ng isang Kristiyano na umaate na sa church, nagtayo ng bahay, maganda ang bahay, nakikita ng mga tao sa kanya, umate na siya sa church, natanggal na niya yung konti niyang paninigarilyo, nag-iba na rin ang kanyang pananamit. Okay. Dahil ang bahay ay nakikita at madaling makita yung mga pagbabago sa buhay niya. Pero nung dumating ang problema, sabi ng salita ng Diyos, dumating yung torrent. I mean, ito po ay hindi malayong parang, sino yung nakapanood ng video ng tsunami? Nakita po ninyo yung lahat ng parang, tapos pinantay lahat. Nakita natin yung mga malalaking truck na parang nagbabangga-banggaan na para pong mga matchbox. At nakita natin yung mga barko parang bangkang papel na parang kung saan ipaghahagisan ng alon okay lang na parang walang bigat. Tama po, di ba? Nakita niyo po yung mga videos na yon. Sabi ni Jesus Christ, explain natin mabuti dahil nakita natin yung video. Sabi ni Jesus Christ dito ganito, the moment nagtayo siya ng bahay without a foundation, the moment the torrent struck that house, it collapsed. And its destruction was complete. May idea tayo sa dinaanan ng Pagka sinabing may torrent, okay? May puwersa yan. Okay? May puwersa yan. Kagaya ng tsunami. Gusto ko makita natin dito, marami pong Kristiyano nang kung tayo ay makala natin, nakikinig tayo ng mensahe, umaten tayo sa church, at pwede mo sabihin na, siguro naman i-assume na ako ay ligtas na dahil kahit tanungin mo si pastor, walang araw, walang linggo na natatayo siya dyan na hindi niya ako makikita doon sa favorite na chair ko. Ako yung nakikilala ni pastor na nangunguna ako pagka sinabi ni pastor na amen, ako yung pinakamalakas, amen! Alright? I mean, gusto kong maunawaan po natin mga kapatid ko, that is not the guarantee, or you should not assume that when you are building the house, may mga bagay-bagay na nabago sa buhay mo, sa pamumuhay mo, sa pananalita mo, pakikinig ng mensahe, hindi po pwedeng maging assurance lang yun. Okay, na ikaw ay talagang anak na ng Diyos. Sapagkat, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nag-umpisang magtayo muna ng bahay nang hindi mo inisip ang pundasyon, sabi ng salita ng Diyos, para iganon daw ang mga Kristiyanong nag-close-closean kay Lord, 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 pero hindi ginagawa ang kanyang kalooban.
Kasi wala namang nakakakita sa akin kung ginagawa ko yung kalooban ni Lord o hindi. Tama po ba? Amen. But it's easy to build a house. Ibig sabihin, it's easy na ang gawin natin yung nakikita lang ng tao. Amen. Tama po ba? Sapagkat ang pundasyon hindi nakikita. But who are you when there's nobody looking? Who are we? In our closet. Ito yung sinasabi ngayon ng Panginoon sa atin, mga kapatid ko, na kapag tayo po ay nagsasabi ng Lord and feel natin close natin si Lord, sabi niya, you do not do what I say. I'm sorry. Sabi niya gano'n. Pagka dumating ang problema, sigurado laglagan. True enough. Makikita po natin. Malalaman natin na talagang magugulat na tayo. Nasaan na si brother? Nasaan na si sister? Ay, natangay na ng problema niya. Natangay na, ala na, nag-quit na, nangayaw na, nag-give up na. Are you there? Amen. Ng Diyos? So, wag po nating isipin ngayon. Okay? Hindi porke ikaw ay tumanggap, hindi porke you're receiving benefit from Jesus, you're doing okay. Hindi po ibig sabihin that you have the money, you have the success, and you are sikat, you are okay. Wag mo ring isipin na since you are now part of a Christian family, you are regularly hearing the Word of God, you are okay. Do not assume that you are already sons of the Most High. Hindi po yan ang batayan, hindi po yan ang standard ng Diyos. So ang tanong siguro, ano ba yon? Ano ba talaga? What is Christ's criteria or standard? Okay? Para malaman ko, kasi I'm sure, tinatanong na rin natin ngayon ang ating mga sarili. We're now evaluating ourselves, examining ourselves. Lord, ako ba ay totoong anak mo? Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang sa kanya lang, ang kanyang kukunin sa kanyang pagbabalik. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang kukunin lang daw po niya, paghihiwalayin daw niya, yung tupa sa kambing. Right? Nabasa niyo yan? Amen. Okay? So, meaning to say, ang tanong, Lord, ako ba'y tupa? Amen. Amen? Okay, ganda tanong ano? Handa na ba kayo? Handa na ha? Naku, ayaw mag-i-amen ha? Parang ano ha? Alright? Napaka-importante po yan. Sapagkat ulitin ko, kung hindi tayo magiging seryoso sa bagay na ito, we're just going to take this lightly, ang Diyos ay seryoso at totoong ba siya magbabalik at kukunin niya sa Kanya, baka kung tayo po ay nagpa-banjing-banjing lang, we're just playing church. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ na we're just building a house without a foundation. First, those who hear Jesus' words and do them are sons of the Most High. Now, tingnan po natin dito mga kapatid ha. Kasi gusto ko maunawaan natin. Siguro, sasabihin natin, siguro walang problema sa akin yan. Kasi ginagawa ko naman ang kalooban ni Lord. Walang problema. Nagtatights ako. Walang problema. Nagbibigay ako ng offering. Kasi sabi ni Lord dyan, walang problema dahil nag-share naman ako ng gospel. Walang problema yan. Dahil ako ay nagpe-pray naman. Di ba? Siguro most of us are doing those things. Pero alam po ninyo si Lord, matalino, galing ni Lord eh. Ang galing ni Lord. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, sabi ni Lord Jesus Christ dito, babasahin natin. Dito kayo susubukin.